Nagdatrabaho siya para sa ating mga interes dahil mahalaga at kailangan nating harapin ang mga ito. Pinamumumuanuan niya ang bansa na may 330 milyong mamamayan at dumoble ang presyo ng gasolina mula $2 at 50 sentimo hanggang $5. Sa midterm elections, gusto ko manalo siya para manatiling malakas sa aking panig at sa panig ng Estado ng Israel, gaya ng ipinakita niya nitong nakaraang panahon. Maaaring hindi ka sumangayon sa kanya pero hindi mo siya dapat maliitin o maging walang utang na loob sa kanya. Ibinunyag ng ministro ng Israel ang lihim na plano matapos manalo si Trump at nagbabala na posibleng sumiklab muli ang digmaan laban sa Iran. Sinabi ni Bezalel Smotrich, ministro ng pananalapi ng Israel, na dapat ding protektahan ni Donald Trump ang mga Amerikano at binanggit ang taas ng presyo ng gasolina. Binanggit niya ang midterm elections at nilinaw na interesado siyang makita si Trump na malakas. Dahil dito, nananatiling mas malapit ang Estados Unidos sa estado ng Israel. Diyan papasok ang plano. Panatilihin ng dissuasion, pigilan ang muling pagtatayo ng Iran, palakasin ang presensya ng Israel sa mga security zone at panatilihing handa ang Air Force na kumilos sa loob ng ilang oras kung papayagan ng lideratong pampolitika. Habang nananawagan ng Qatar para sa diplomasya. Ang mga kalapit bansa, dapat magkaroon ng pagkakaunawaan sa pagitan natin at nila. Hindi talaga katanggap-tanggap ang nangyari laban sa atin o laban sa iba nating mga kapatid sa mga bansa sa Golpo. Mayroon tayong direkta at tuloy-tuloy na ugnayan at patuloy na koordinasyon. Nagkakaisa ang pananaw na simulan ang dialogo sa Iran para maresolba ang mga problemang ito sa diplomatikong at mapayapang paraan. Sa huli, nais naming makita ang isang masaganang reyon. Nais naming makita ang masaganang Golpo. At gayon din, isang masaganang Iran na nakikipagtulungan sa mga bansa sa Golpo sa isang makabuluhang paraan at magkaroon ng mataas na antas ng tiwala at kooperasyon. Sa halip na ang iniwang epekto ng mga digmaan na ito, Nagbabala ang White House na ang karahasan ay sasagutin ng karahasan. Ayon kay Israel Katz, ministro ng depensa ng Israel, maaring magbalik ang labanan kung tapos na ang negosasyon ayon kay Trump o kung umatake ang Iran sa Israel. Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Pero naging epektibo sila kaya mananatiling nakapirme ang sitwasyon. Pero hindi ito pabor sa atin. May mga parusa pa rin. Iran, $40 bilyong lang ang nakuha, 10 sa nawala nila. Inalis ni Trump ang presyur na pang-ekonomiya sa mga Amerikano pero 20 lang sa mga Iranian. Sa isang politikal na desisyon kaya ng Air Force sa loob ng 3-4 oras na kumilos na parang nasa bahay sa ibabaw ng Tehran, hindi pa ito nangyari dati. Malaking pananakot ito at sisiguraduhin nating hindi makakabawi ang Iran lakas. Hindi pa ito nangyari dati. Pero huwag tayong malito. Malito? At hindi ko matatanggap na yun ang isang realidad ng mga pag-uusap kasama ang Iran. Hindi yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Mas lalong hindi ko matatanggap ang isang realidad kung saan isinusuksok natin ang ating ulo sa buhangin na parang ostrich para lang sa isang artipisyal na kapayapaan at pagkatapos ng 10 taon ay makikita natin ang Iran na may mga sandatang nuklear at 20,000 misil na nakatutok sa atin. Mas hindi ko talaga matatanggap yon. Sinabi ng ministro na inalis ni Trump ang 100% ng presyur sa ekonomiya ng mga Amerikano habang halos 20% lang ng presyur sa Iran ang nabawasan. Ang basa niya ay nagbigay ito ng puwang para sa isang pahinga pero hindi nito naresolba ang pangunahing problema. Para sa Israel, hindi dapat gamitin ng Iran ang diplomatikong usapan bilang panangga para magpalipas ng oras, muling ayusin ang mga base, buuin muli ang mga depensa at bumalik ng mas malakas. Sinabi pa ni Smotrich na ang Israel ay isang desisyon na lang mula sa pampulitikang pamunuan para kumilos sa loob ng teritoryo ng Iran sa loob ng 3 o 4 na oras. Mabigat ang pahayag dahil hindi tinuturing ng Tel Aviv ang tigil putukan bilang pangmatagalang kapayapaan kundi isang binabantayang pahinga. Handa rin ang militar. Malinaw ang mensahe sa Teheran. Kung muling buuin ng Iran ang kakayahan nito o umatake sa Israel, mabilis ang tugon. Ang takot na tinukoy ni Smotrich ay hindi lang ngayon. Binanggit niya ang realidad na ayaw tanggapin ng Israel. Paulit-ulit ang mga labanan laban sa Iran na may mga pahinga, pangako at bagong banta. Sabi niya, hindi pumasok ang Israel sa krisis na ito para magkunwaring kalmado habang muling inaayos ng kalaban ang arsenal nito. Ang pangunahing alalahanin ay baka sa loob ng 10 taon, magkaroon ng Iran ng mga sandatang nukleyar at magtutok ng 20,000 misail sa Israel. Ito ang dahilan ng kilos ng pinakamahigpit na paksyon ng gobyerno ng Israel. Pinalakas ng White House ang pahayag nila matapos ang mga pag-atake sa mga barkong pangkalakal sa reyon. Tinutupad namin ang aming tungkulin sa tigil putukan. May magiging tugon sa karahasan.
Tulad ng sabi ni Brian, may pag-atake sa mga barkong pangkalakal na sinagot ng Estados Unidos ayon sa utos ng Pangulo at patuloy silang tutugon. Umaasa kami hindi na ito kailanganin. Gustong Pangulo na makita ang pag-usad ng kapayapaan. Ayon sa pamahalaan ng Amerika, tinutupad nila ang bahagi nila sa tigil putukan, ngunit may tugon sa mga pag-atake sa mga barkong pangkalakal. Pinagtibay ni Pangalawang Pangulo J.J. Vance ang posisyon ni Trump na ang karahasan ay gagantihan din ng karahasan. Pinaasan pa ni Israel Katz ang presyon nang sabihing muling magsisimula ang labanan kontra Iran sa dalawang sitwasyon. Kung magpasya si Trump na wala nang saysay ang negosasyon o kung umatake ang Iran sa Israel. Sinabi ni Katz na kung umatake ang Iran, ito nang ikatlong digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Kung umatake ang Iran, ito nang ikatlong digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Malinaw sa pahayag na ayaw ng Israel na magmukhang sila ang humahadlang sa negosasyong pinangungunahan ni Trump. Pero hindi rin sila papayag na walang gawin habang sinusubok ng Tehran ang mga limitasyon. Sinabi rin ni Katz na pinag-ugnay ni Trump ang Iran at Lebanon dahil gusto niya makipagkasundo sa Tehran. Ayon sa kanya, ito ang naghadlang sa Israel na magsagawa ng matinding atake laban sa Hezbollah sa Lebanon. Ipinapakita ng akusasyong ito ang tensyon sa hanay ng mga kaalyado. Nirespeto ng Israel ang impluensya ni Trump, pero gusto nitong malayang sirain ang mga estruktura ng Hezbollah bago muling mabantaan ang hilagang Israel. Ang ministro ng Depensa ng Israel ay nagpatuloy pa at ipinaalam sa pamunuan ng Amerika na hindi balak ng Israel na umatras mula sa mga security zone sa Gaza, Syria o Lebanon. Ipinapakita ng desisyong ito na itinuturing ng pamahalaang Israeli ang mga lugar na ito bilang mga harang laban sa mga bagong pag-atake. Simple lang ang lohika. Matapos ang taon ng digmaan, rocket, drone, lagusan at paglusot, ayaw ng Israel isuko ang teritoryo na kailangan pa nilang muling bawiin sa pamamagitan ng dugo. Ang Samaria ay ang bundok na nanghingibabaw sa heograpiya at topografiya ng buong rehiyong ito. At kung wala tayo roon, Diyos nang magligtas sa atin, baka sakupin ng Hamas sa isang iglap. Nakita natin kung gaano kabilis na sakop ang Gaza. Sa pantatayo ng 103 pamayanan at 160 sakahan na may kalsada, layunin nating dalhin ang 1 milyong kolono sa Judea at Samaria upang maiwasan ang mga pickup truck sa Hana, Hanan, Akfar Saba, Petatikiva, Tel Aviv, Beersheba at Afula. Totoo ito. Sa Lebanon, lalo pang naging sensitibo ang sitwasyon. Sinira ng Israel ang isang underground na estruktura ng Hezbollah sa Timog Lebanon sa isang operasyong inihayag ng mga autoridad ng Israel. Ang lugar daw ay ginamit para mag-imbak ng mga armas at mga launcher. Nangyari ang aksyon habang may kasunduang pinamagitan ng Estados Unidos na nag-aatas ng unti-unting pag-atras ng Israel. Ngunit nakadepende ito sa pagdisarma ng Hezbollah. Para sa Israel, kung umalis sila bago mag-disarma, mabibigyan ng pagkakataon ng grupo na makabawi. Tinanggihan ng Hezbollah ang hinihinging pagdidisarma at binatikos ng mga lider ng Lebanon na kaalyado ng grupo ang kasunduan. Pinatitibay nito ang pag-aalala ng Israel. Maaring patibong ang kasunduan sa papel kung mananatiling armado, pinopondohan at konektado sa Iran ang grupo. Itinuturing ng Israel ang Hezbollah bilang direktang braso ng Tehran sa hilagang hangganan, hindi lang karaniwang puwersang pampolitika sa Lebanon. Dinala rin ni Smotrich ang usapan sa West Bank na sinabing posibleng mabilis sakupin ng Hamas ang reyon gaya ng sa Gaza. Ipinaglaban niyang dalhin ng 1 milyong kolonista para pigilan ang pag-usad. Ipinapakita ng pahayag na para sa pinakamahigpit na paksyon ng pamahalang Israeli, ang labanan sa teritoryo ay tungkol din sa seguridad. Itinuturing ang West Bank na estratehikong lugar dahil malapit ito sa mga urbanong sentro ng Israel. Tinuturing ng mga Israeli ang West Bank bilang teritoryo nila at isang agarang panganib. Hindi rin umaasa ang Israel sa mabuting loob ng mga armadong organisasyon. Sabi ni Smotrich, ang mas maraming civilian Israeli ay mapapahirap sa mabilisang pagkuha ng rehiyon ng mga grupong terorista. Si Trump ang nasa gitna ng larong ito. Para kay Smotrich, kailangan niya manatiling malakas sa Estados Unidos upang patuloy na sumuporta sa Israel. Ipinapakita ng pahayag na alam ng Israel ang malaking epekto ng panloob na politika ng Amerika sa desisyon sa gitnang silangan. Ang mahal ng gasolina, pagod ng militar at pressure ng halalan ay pwedeng maglimita sa sinumang presidente. Kahit ganun, naniniwala pa rin ang gobyernong Israeli na mas matindi ang pag-unawa ni Trump sa banta ng Iran kumpara sa kanyang mga kalaban. Matatag si Trump sa pagpigil sa Teheran, pinoprotektahan ng Israel sa larang diplomatiko at pagbibigay ng mas maraming opsyon sa aksyong militar kapag pumalya ang negosasyon.
Hindi lang ito tungkol sa pagkakaibigan ng mga leader. Isa itong kalkulasyon para sa kaligtasan, estratehikong alyansa at labanan sa oras. Sa Brazil, si Flavio Bolsonaro ay sumunod sa parehong direksyon nang sabihin niyang kapag siya ay nahalal, ibabalik niya ang relasyon sa Israel, ibabalik ang embahador, at ililipat ang embahada ng Brazil sa Jerusalem. Habang si Lula ay lumalayo sa pamahalaan ni Netanyahu at binabatikos dahil sa kanyang pahayag tungkol sa Israel, si Flavio naman ay napapakita ng kagustuhang muling ilapit ang Brasilia sa Jerusalem. Nangyayari ito habang ang Israel ay humihingi ng suportang politikal sa labas ng gitnang silangan. Matapos ang taon ng tensyon sa mga internasyonal na organisasyon, batikos mula sa mga gobyernong kaliwa at diplomatikong presyon, nais ni Netanyahu at mga kaalyado niyang palakasin ng ugnayan sa mga konserbatibong lider. Sinikap ni Flavio punanampuang sa Brazil sa pagpapakita ng panlabas na patakaran na mas nakaayon sa Israel, Estados Unidos at mga gobyernong makakanan sa Timog Amerika. Ang mahalagang detalye ay magkakaugnay ang lahat ng galaw na ito sa iisang alalahanin, ang Iran. Hindi pa tinuturing ng Israel na tapos ang digmaan laban sa alyansang Maka-Iran dahil wala pang desisyong pampolitika. Tinatanggihan ng Hezbollah ang pagdisarma habang sinusubok ng Iran ang mga limitasyon sa Golpo. Patuloy na itinuturing ang Hamas bilang pangunahing banta sa Gaza at West Bank. At sinusubukan ng Israel na pigilan na muling sumabog ang bawat front ng sabay-sabay. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng pinansyal na ambag sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay isang independenteng channel na nakatuon sa pagbibigay sa inyo ng totoong impormasyon. Ang iyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.